Pagbasa ng salita ng Diyos mula sa Propeta Jonas. Ikalawang beses na dumating kay Jonas ang salita ni Yahweh, pumunta ka sa malaking syudad, ang Ninibe, at ipahayag doon ang mensaheng ibinibigay ko sa iyo. Umalis si Jonas at pumunta sa Ninibe gaya na iniutos sa kanya ni Yahweh. Napakalaking syudad ng Ninibe at 3 araw ang kailangan para lakarin ito. Kaya pumasok si Jonas sa syudad at maghapong naglakad at sinimulang ipangaral, wawasakin ang Ninibe sa loob ng 40 araw. Naniwala sa Diyos ang mga taga-Ninibe at nagdeklara ng pag-aayuno at nagdamit sako silang lahat mula sa pinakadakila hanggang sa pinakaaba. Umabot ang balita sa hari ng Ninibe at tumindig siya mula sa kanyang trono, hinubad ang damit, pangmaharlika, nagsuot ng sako at naupo sa abo. At nagpalabas siya ng isang proklamasyon sa buong Ninibe. Sa utos ng hari at ng kanyang mga opisyal, walang tao o hayop, tupahan o tubakahan, natitikim ng anuman, ni kakain o iinom. Ngunit magsuot ng sako ang mga tao at mga hayop. Matyagang tumawa ang lahat sa Diyos, lumayo sa masasama nilang gawi at karahasan. Sino ang may alam? Baka magdubag loob ang Diyos at talikuran ang nag-aapoy niyang galit sa pagkahabag sa atin at di tayo malipol. Nang makita ng Diyos ang kanilang ginawa at ang pagtalikod nila sa masasama nilang gawi, nagbasgo siya at ayaw na niyang isagawa ang kanyang banta. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Paano bang naging tanda si Jonas para sa mga taga-Ninibe? Napakaganda po ng ating pagbasa sa araw na ito. Binabalaan ang mga taga-Ninibe na wawasakin sila kung hindi nila tatalikuran ang kanilang mga masasamang gawi o kasalanan. Kaya tayo ngayon ay pinalalapit ng Diyos sa Kanya sa panahon ng Kwaresma upang tayo ay magsisi, upang tayo ay tumalikod sa ating mga kasalanan, upang tayo ay magbagong buhay. Taon-taon may Kwaresma, ngunit tayo ay araw-araw tinatawagan ng Diyos na magbagong buhay para sa ikaluluwalhati niya at sa ikabubuti ng ating mga kaluluwa. Para sa bandang huli, siya ay ating makasama sa kanyang kahariang walang hanggan. Pangalawa, kailangan tayong magsisi sa ating mga kasalanan, hindi lamang para sa ating mga sarili, kundi para sa ating mga kaibigan, kapamilya, at mga kakilala, upang sila din ay makita sa atin ang buong pagsisisi at sila din, kung sila ay nakakagawa ng mga kasalanan, nakakagawa ng mga pagkakamali sa kanilang buhay, sila din ay magsisi at magbalik loob sa Diyos. Ganoon ang panahon ng Kwaresma, tayo ay inaanyayahan ng bawat isa na manalig, tumalikod sa ating mga kasalanan at pagsisi. Ang abo ay senyales at signs ng pagtitika, pagharap sa Diyos, pagtalikod sa kasalanan at pagharap sa Diyos na lumikha sa atin. At tayo bilang alabok na naging tao at babalik sa alabok, wala tayong magagawa kundi ang magsisi at magbalik loob sa Diyos na gumawa at naglumikha sa atin. Amen. Darasalin po natin ang Aba Ginoong Maria bilang pagpupugay sa ating mahal na ina, ang mahal na Birheng Maria. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman na anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat.